Hello guys, makapamura ka sa mga nangyayari sa Pilipinas ngayon. Hindi ako political vlogger. O nga, isa akong maliit lang na vlogger na nag-ingay about sa mga problema ng mga Filipino seasonal workers, yung mga Filipino na pinapadala dito ng mga local governments dyan sa Pilipinas, dito sa South Korea para mag-work sa farm. Nag-ingay ako dyan sa problema nila mula pa 2023. Kaya maingay yan. Minumura ko yung governor dyan, mayors, pero recently medyo nanahimik ako kasi alam na ng government ng Pilipinas ang problema nila. Pero ngayon hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko na gumawa ng video as a Filipino. Hindi na maganda ang nangyayari dyan sa Pilipinas. Napakasakit man tingnan, wala na tayong magawa kasi nangyari na. Pero may gusto lang akong sabihin sa mga sa presidente ng Pilipinas. Akala kasi nila si PRRD ay isa lang basura na itapon lang nila doon sa ibang bansa para imbestigahan. Akala kasi nila isang kriminal na galit ang mga taong bayan sa mga ginagawa niya, kaya bigla na lang nilang tinapon sa ibang bansa. Di ba hindi makatarungan ginawa ng presidente na yan? Tingnan niya kung ano ang nangyari ngayon. Mas lalong nag-ingay ang pangalan ng dating presidente na si Rodrigo Roa Duterte. Di ba napahiya? Hindi siya napahiya ang presidente. Kasi akala kasi niya itapon na lang parang basura. Bininta na nga niya ang gold ng Pilipinas. Tinapon pa niya, binigay pa niya ang diamond ng Pilipinas. Hindi kasi niya alam kung ano si PRRD sa mga Pilipino. Hindi nila nakikita kung gaano kaimportante si PRRD sa mga Pilipino. Hindi lang siya isang gold, isa siyang diamond sa Pilipinas. Siya ang kailangan ng mga Pilipino para maayos ang Pilipinas na noon pa sobra ang dami ng corruption, ang dami ng drugs dyan sa Pilipinas. Gusto lang niyang ayusin, gusto lang niya na ang mga Pilipino mamumuhay na mapayapa at masaya sa bansang Pilipinas. Pero ano ang ginawa mo, Marcos, Bongbong Marcos? Anong ginagawa mo? Siguro bangag ka nung nag-decision ka na ganun. Dahil nakikita mo ang mga Pilipino sa Hong Kong kung gaano kainit ang pagmamahal nila sa dating presidente. Kaya ka nainggit. At may gusto kang pagtakpan sa nangyari sa Amerika sa First Lady. Kaya mo bigla ka na lang umaksyon na ganun. Baka that time nang nag-decision ka na ganun, baka bangag ka. Kasi ang bangag, hindi makapag-decision, hindi makapag-isip kung tama ba or mali ang ginagawa niya. Alam naman ng karamihan na isa kang bangag. Takot ka nga magpa-drug test. Kung gusto kang makuha ng taong bayan ang tiwala
nila sa'yo, magpa-drug test ka muna. Kung wala kang ginagawa. Pero takot ka means ebidensya na isa ka ngang bangag na presidente. Nagdesisyon ka na ganun. Basta-basta na lang, pinadampot mo, pinasakay mo sa airplane na walang visa, sinin mo sa ibang bansa. Anong klaseng presidente ka? Pinakita mo sa buong mundo kung anong klase kang presidente. Alam ng buong mundo kung anong klaseng presidente ang papa mo. Ngayon, ikaw, pinakita mo uli kung ano kang klaseng presidente. Pinakita mo na hindi mo kaya na pangalagaan ang bansang Pilipinas. Pinakita mo na isa kang weak na presidente. Pinakita mo na wala kang lakas na lumaban ng patas. Wala kang isang salita, wala kang iwan ko kung ano pang i-describe ko sa'yo. Hindi ko na kasi mapigilan na tingnan ang mga nangyayari sa Pilipinas ngayon. Oo, wala ko dyan sa Pilipinas. Pero may family ako dyan. Marami akong family, mga relatives na nandyan. At mahal ko ang Pilipinas dahil dyan ako pinanganak. Pero ano ang ginagawa mo ngayon? Sisirain mo. May kapangyarihan ka pala na makaalis ng bansa sakay ng private airplane nyo na walang visa. Makaparating kayo ng ibang bansa na walang visa, katulad sa ginagawa nyo kay former President Rodrigo Roa Duterte. Napaalis niyo sa bansa na walang visa. So ikaw, gagawin mo. Sirain mo ang Pilipinas after mo masira ang Pilipinas kasi yun ang nakikita ko sa ginagawa mo ngayon. Sisirain mo ang Pilipinas. Dahan-dahan mo bininta mo ang ginto, dahan-dahan mong kinukuha ang mga kayamanan ng kaban ng bayan ng Pilipinas. Then pag masira na, aalis ka lang dyan dahil wala ka namang heart sa mga Pilipino. Wala kang heart sa Pilipinas. Isa kang bangag na presidente. Kung ako sa'yo, mahiya ka naman. Mag-resign ka ng kusa. Kasi nakikita mo na kung gaano kagalit na ang mga tao. Nakikita mo ngayon, kahit sa Pilipinas, kahit saan na bayan dyan sa buong Pilipinas, nakikita mo ang galit ng mga Pilipino. Nakikita mo ang galit ng mga Pilipino sa buong mundo. Kahit saan ngayon na bansa, nagrarally ang mga Pilipino. Nag-iingay ang mga Pilipino. Hindi ka ba nahihiya, Bongbong Marcos? Hindi ka ba nahihiya? Nag-ingay ang mga Pilipino sa ibang bansa. Dahil lang sa dating presidente na mahal nila. Dayamon sa kanila. Dayamon sa mga Pilipino, si Presidente Duterte. Pero ano ang ginagawa mo? Ang dayamon sa Pilipinas, binigay mo sa ibang bansa. Anong klase ka? Wala kang isang salita. Ikaw ang nagsabi na hindi ka makialam, walang ang ICC, pero ano ang ginagawa mo? Always baliktad ang ginagawa mo. Hindi ako nag-ingay dito, hindi ako DDS vlogger, hindi ako politician vlogger. Iba ang nasa FB ako nag-iingay about sa mga Pilipino na nandito sa South Korea na nagtatrabaho sa farming na inaabuso din ng mga local government dyan sa Pilipinas.
Pero hindi ko na nga mapigilan ang sarili ko na tingin sa na hindi na makatulog sa stress. Kaya, gumawa ako ng video na ganito. First na video ko dito sa TikTok na ganito ako nagsasalita about sa presidente ng Pilipinas. Kahit anong gawin mo, hindi mo hindi mo makukuha, hindi mo makakapi, hindi ka makagawa ng katulad sa ginagawa ni Pangulong Duterte. Kahit anong gawin mo, kahit magtrabaho ka ba dyan ng ilang 10 times, hindi mo magagawa ang nagagawa niya. Kung ako sa'yo, mag-resign ka na lang kung mahal mo ang Pilipinas. President Ferdinand Marcos Jr., mag-resign ka na lang kung hindi mo kaya lutasin ang problema ng Pilipinas. Maawa ka, wag mong sirain ang Pilipinas. Din pag sira na, aalis ka na lang ng basta-basta. Hindi mo yan bansa. Bansa yan ng mga Pilipino. At tandaan mo, Bongbong Marcos, nagtanggap ka lang ng pira, ang sahod mo galing sa pira ng taong bayan. Nakalimutan nyo yata ang lahat na yan. Pira yan ng taong bayan. Sana magising ka sa ginagawa mo. Ibalik mo si former President Roa Rodrigo Duterte sa Pilipinas. Kasi may mga naghihintay sa kanya. Alam mo na maraming umiiyak ngayon gabi-gabi dahil sa kanya. Ibalik mo siya sa Pilipinas. Kung may kasalanan man siya, dyan siya sa Pilipinas litisin. Dyan sa batas sa Pilipinas. Kasi may batas naman dyan sa Pilipinas. Sana makinig ka sa taong bayan ngayon kasi hindi ka talaga nakikinig sa taong bayan. Anong tingin mo sa mga taong bayan? Sila ang nagpasahod sa iyo. Bakit hindi ka makikinig? Kahit pagpa-drug test, ayaw mo. Hindi mo sila pinapakinggan. Tinatawanan mo lang. Anong klaseng presidente ka? Mag-resign ka na lang, Bongbong Marcos. Please, mag-resign ka na lang. Maawa ka sa mga Pilipino. Hanggang dito na lang at God bless you all.